O eto na, si Vice Ganda may paalala kung sino yung mga dapat iboto. Merong mga nasa pool dito. Isa na si Tambi, pangalawa si Willie. Oh, bakit kaya sila yung natamaan dito? Eto, panoorin po natin ang paalala ni Vice Ganda tungkol po dyan sa parating na eleksyon. Dapat ganun yung pag-iisip natin, no? Ito yung video. Dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Okay? Diba? Yun talaga ang pangunahin nila, yung paggawa, lawmaking sila. O eto, yan sa sinasabi niya, kailangan senador man or congressman ay trabaho nilang gumawa ng batas. Marunong gumawa ng batas. Pangalawa, hindi yung puro ayuda. Hindi naman nila trabaho yung ayuda ng ayuda. O dito tayo mauna kay Willie Rebillame. Kung ano yung sinabi niya. Kaya sinabi kong sapul siya sa sinabi ni Vice Ganda. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, lait-laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man lait-laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Baka dumating yung time na sayang din ang iboto nyo sa akin na wala akong nagagawa. Galing mismo yan kay Willie Rebillame na kung saan tumakbo siyang senador. Di ba? Pag tumakbong senador, totoo naman ang paalala ni Vice Ganda na yung gumawa ng batas, marunong gumawa ng batas. Paano kung hindi naman marunong gumawa ng batas o walang alam sa paggawa ng batas at kung ano-ano pa? Mismo galing sa kanya. Anong dahilan kung bakit natin iboto siya? Pero depende sa inyo yan. Kung iboto nyo pa rin yan, si Willie Rebillame. Ito naman, pagdating sa ayuda. Naku, trabaho nga ba talaga nila ang mamigay ng ayuda? Pondohan ng malaki yung ayuda. Akalain mo, halos trilyon, half trilyon ang ipamimigay na ayuda. Sana all. Ang tanong, naipimigay kaya lahat? O ito, panoorin po natin ang video din po ni Speaker na kung saan ay sapul din siya dito sa paalala ni Vice Ganda na hindi nila trabaho yung ayuda. O, ito sabi niya. Half a trillion po ay ipapasok natin dito sa mga social amelioration program, mga ayuda, yung alam natin mga 4Ps. At ito talaga ang direct cash assistance sa diretso talaga sa tao. O di ba? Ang laki ng budget para lang sa ayuda. Dapat nga gayahin nila yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Dapat ito yung dapat punduhan. Yung ginagawa ngayon ng Office of the Vice President. Ito. Dating namamasukan na bilang tendero sa isang tindahan mula sa Quezon City, may sarili na ngayong negosyo. Ito ang kwento ng isa sa maraming naalalayan ng programang Magnegosyo Tanay, na isa sa mga flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte. Si Brian Latasa sa report. Dating namamasukan bilang tendero ang 36 years old at mula sa Quezon City, Metro Manila na si Anton Jan hanggang sa nakaipon ito at makapagsimula ng sariling negosyo. Nag-umpisa lang din ako sa namamasukan ako. Siguro mga 8 years na din. Tapos yun, nakaipon ng konti. Nagbukod. Sinuwa ko magbukod na magsarili. Tuwing alas 4 ng madaling araw, nagsisimula ang araw ni Anton maaga sa kanyang pwesto sa Bagbag Public Market upang magtinda ng karning baboy at manok. Kuwento ni Anton, tulad ng ibang negosyante, naging hamon din para sa kanya ang puhunan lalo't nagsitaasan din ang presyo ng karne sa merkado. May mga pagkakataon pa nga na halos wala siyang maiuwi sa kanyang pamilya. Marami, tulad ngayon, napakamalang malang baboy. Sobrang mahal ng baboy. Halos walang kinikita nga ng mga nagtitinda ng baboy ngayon. At tumal. Halos napakarami din. Halos walang bumibili ng baboy ngayon. Halos karami mga frozen, mga imported ginagamit nila ngayon. Kaso mga nagkakantin. Kaya napakatumal. Wala, halos pambayad lang din ng upa. Wala, atas kasi ng po, halos purari na binta ng baboy ngayon. Halos tutubo ka lang ng 35 pesos. Maswerte, makapatong ka ng ganun. Kung may tira pa, wala na.
Si Anton ay isa lamang sa maraming Pilipino na alalayan ng programang Magnegosyo Taday ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamumuno ni Inday Sara Duterte, kung saan nakatanggap siya ng 15,000 pesos na karagdagang puhunan. Ay malaking bagay na rin yun kasi kahit pa paano nakadagdag ng puhunan. Siyempre pag uutang ka, kahit pa paano hindi mo na kailangan mangutang, kahit pa paano 15,000 na idagdag na sa puhunan yun. Makadagdag na ng dagdag ng ibibili ng mga karne. Ipinagpapasalamat naman ni Anton ang patuloy na malasakit ni Vice President Inday Sara Duterte para sa katulad niyang nais magsimula ng sariling negosyo. Siyempre malaking bagay, maraming salamat kay Madam kay BP Inday Sara Lodi. Malaking tulong yung yung natanggap kong 15,000 kadagdag ng puhunan. Maraming salamat. Sa ngayon, patuloy na nagsusumikap si Anton upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Mula po dito sa Quezon City, ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Isa pang nanay sa Quezon City naging benepisyaryo ng MTD. Ang paglago ng kanyang negosyo, tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat. Yan dapat ang punduhan. Hindi yung ayuda ng ayuda. Kung bigyan ng puhunan yung mga nagsisipag, yung mga gustong magnegosyo. Kasi magkaiba yan. Puhunan, ayuda. Diba? Kasi yung ayuda, binigay mo, cash. Hindi natin alam kung saan nila ginagamit yan. Hindi din natin alam na karapat-dapat silang bigyan. Hindi din natin alam kung naibigay lahat yan. Dito, sa ginawa po ng Office of the Vice President, ito yung mga nagsisipag. At mga nagbabayad din ng taxing mga yan. Yung mga negosyante na gustong lumago yung negosyo. Kung baga yung itutulong mo ay hindi pang ilang araw lang. Kung baga, pwedeng mabago ang buhay nila nang dahil sa ginawa po dito ng Office of the Vice President. Ito dapat ang punduhan. Kaya agree po ako dito sa sinasabi po ni Vice Ganda. Kakamping to, pero totoo po, real talk po yung sinabi niya. Hindi naman trabaho nila ang mamigay ng ayuda. Kung hindi, gumawa ng batas. Paano makagawa ng batas? Yung isa hindi nga alam paano gumawa ng batas. Ano na. Kaya pagdating sa halalan, pagdating sa eleksyon, mag-isip-isip na kung sino dapat iboto. Yung mga namimigay lang ng ayuda o yung kung ano yung nasa puso mo na may magagawa sa Senado or sa Kongreso. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.